kalooban, yung permissive will. Amen. Dito, may tatlong binanggit na sigaran nitong kalooban ng Diyos. Yung una, yung dakilang kalooban. Ba't natin sinabing dakilang kalooban? Ito kasi yung noon pa man ay nais yun ang gawin. Ito yung makapagpapasaya sa Kanya. Kaya kapag nalaman mo ito, tiyak, lahat ng bagay maililin niya sa dakilang kalooban na ito. Amen. Ang unang versikulo na nabanggit diyan, yung Apocalypse 4, na lahat pala ng bagay, nilikha niya para sa isang dakilang kalooban na ito. Amen. Tapos doon sa Efeso 1, binanggit niya kung ano yung dakilang kalooban na dati nakatago. Pero sa panahon na yon, sa panahon natin, sa panahon ni Pablo, inilantad niya na. Amen. Kaya dapat alam na yun ng mga mananampalataya. Dahil bagamat itong hiwaga, ito ay ipinaalam na sa panahong ito ng Iglesia. Amen. At ang una nga ay si Kristo. Si Kristo ang kalooban ng Diyos para sa iyo at para sa atin. I would say, God's will is for us to be saturated and permeated with Christ. God's will is concentrated in Christ. He wants us to enjoy and experience and be constituted, be filled with this Christ. Kaya kung nananalangin ka, ano ang kalooban ng Diyos? Kalooban ng Diyos na mapuspusan ka ni Kristo. In fact, gawin ka ng glorifikasyon niya. Amen. Gawin kang Kristo mismo. Amen. Kaya, kung malulubog ba ang Diyos o hindi, nakadepende kung si Kristo ba ang may ng Kristo, kung si Kristo ba ay napupuno sa atin, na isasagawa sa atin. Amen. Dapat hindi si Elijah, hindi kapusan, hindi si Moses o si Elijah. There should be nothing else but Christ. Amen. Kaya maraming mga Kristiyano ngayon, no, bagamat sila ay para sa Diyos, pero sila ay masigasig pa rin sa kautusan. At sa filosofiya, sa iba pang bagay. Walang kalooban ng Diyos ay tanging si Kristo at si Kristo lamang. Amen. Kaya sa Efeso 1, ang dakilang kalooban ni Kristo ng Diyos ay ang magkaroon ng katawan para kay Kristo. Kaya kay Kristo pa rin naka-sentro. Amen. At alam natin na para mangyari yun, mga kapatid, diba? Sinakatuparan niya lahat ng bagay para matamo ang Ecclesia. Na ayon sa verse 23, ang Ecclesia ay ang kanyang katawan. Amen. Kaya, pwede kong sabihin na ang kung meron kang pinagpupray, no, isang maliit na bagay, halimbawa, mag-aaral ka ba sa isang lugar na yun? Ang tanong ba ay, may eklesiya ba doon? May pagpupulong ba doon? Maihahayag ba ang katawan doon sa lugar na yun na pupuntahan mo? Amen. And that's always subjective sa ating karanasan. At pwede ko rin sabihin, dahil ang eklesiya ay binubuo ng bawat sangkap ng katawan Amen. sa iyong lokalidad, particular na ang kalooban ng Diyos para sa iyo. Amen. Bawat kapatid na lalaki at kapatid na babae. Amen. Minsan, gusto mong mag-meeting sa ibang lugar at gusto mo pa na mag-migrate sa ibang lugar para iwasan yung mga kapatid sa iyong lokalidad. Pero alam mo ba, ang kalooban ng Diyos para sa iyo, kaya ka na andyan, Amen. bawat isang kapatid na yan, na nilagay, sinaayos ng Panginoon para sa iyo at sa atin. Amen. Kaya minsan, itong pinananalangin ko ito, I really want to see this vision of the will of God about the church. At ito ang nila sa akin. And I was really enlightened. Pinagpasalamat ko talaga sa Panginoon. Amen. Bawat mga kapatid na kasama ko sa localidad
Sino man sila. Amen. Ano man sila, anumang klase sila. Amen. Remember, they are God's will for you. Amen. Paano ang asawa mo ay kalooban ng Diyos para sa iyo. Amen. Ang mga kapatid, bawat isa sa kanila ay kalooban ng Diyos. Amen. Para sa iyo. Kaya manalangin tayo na Lord, itayo mo ako sa aking mga kapatid sa equality. Because there's no way to be built up to the body kapag hindi tayo nakitayo sa mga kapatid na sa ating lupalupan. Amen. Now, little point dun sa ikatlo. Ang kalooban ng Diyos ay ang magkaroon ng maitatag ang kanyang kaharian. Amen. So, at ito ay ang gawin ang kalooban ng Ama sa prinsipyo ng otoridad ng Diyos. May binabanggit ko na dahil ito'y kaharian, mayroong otoridad. And I appreciate that authority is always, supplies. Proper authority always supplies na sinasagisag ng trono doon sa Apokalipsis 22:1. Kapag may otoridad talaga, may otoridad ba ang mga elder? Ang mga brothers? The question is, meron bang wastong panustos Amen. na nagmumula sa trono? Amen. Ang wastong otoridad ay nagmumula sa trono na siyang nagtutustos Amen. sa lahat ng mga sangkap. Amen. Kaya ito may kaugnayan din sa ating pang-araw-araw na pamumuhay at sa ating pagkilala sa Panginoon. Binanggit din nga doon sa Matthew 7 na alam mo yung kasalanan, ang definition niya ay lawlessness. Sabi ng Lawlessness. Panginoon sa mga tao yun, and they are workers. Lord, did we not prophesy in your name? Did we not cast out in your name? And the Lord admitted, ginawa nga nila yun. Pero hindi sila pinahintulutan. Amen. Hindi yun ang kalooban ng Diyos na gawin niyo. Amen. Ginawa ninyo, hindi yun ang kalooban ng Ama. Amen. Anong tawag niya doon? Katampalasalan. Lawlessness. So, sin is lawlessness. Pero may isa pa mga kapatid which is called rebellion. Ang kasalanan is a kind of lawlessness. Pero mas matindi pa yung Rebel. rebellion. Kasi yung rebellion is directly against God's authority. Amen. Kapag nagkasala tayo, kumahakbang tayo dun sa boundary na parang may boundary na bawal kang pumunta dyan. Humakbang ka doon, you are sinning. Pero kapag nag-rebelde ka, you are assaulting directly God's authority. God's authority. Kaya, pwede pala tayong masipag sa, I hope hindi po sa Lordship over ito natutuyo, pero pwede rin, no? Kasi, Amen. we prophesy. Nung naisip ko, anong prophesy kaya ito? Yung nag-uula ba o nagpo-prophesy katulad ng ginagawa natin dito? Pwede rin. Can apply. Baka yung nagpapalayas ng demonyo, hindi masyadong apply sa atin, dahil makaroon ng mag-apply yung sa mga workers dun sa Jesus na Deliverance. Kaya yung nagpapagaling, naggawa-gawa ng himala, baka hindi rin natin yung masyadong ginagawa ng katulad ng gusto ng miracle kasi. Pero yung mag-prophecy, baka applicable sa atin yan. Amen. We can prophesy according to the Lord's will. But just not build up the body. Instead, it destroys and only love can build up the body. Amen. So, sa araw na yun, sasabihin ng Panginoon, I did not recognize that. It's a kind of lawlessness. Amen. Pwede pala tayong maglingkod sa Panginoon even in the principle of rebellion. Yung hindi tayo marunong magpasako sa even in the deputy authorities. Amen. Pag hindi natin natutunan yun, I believe on that day, matatakot tayo sa paghahatol na yun. Amen. Pero salamat sa Panginoon. Ito ay narinig natin mga salita ko
We should do the will of the Father. Amen. At ngayon alam na natin yung kalooban ng Ama. Kaya ang lang natin gawin ay sundin ito. Gawin ito, ipabuhay ito. Amen. Ang kalooban ng Diyos ay sa atin. Humihiling ito ng ating transformasyon. Amen. Amen. Pagpapabago ng ating kaisipan. Pagpapabatid natin ang kanyang walang hanggang. In fact, obligasyon niyang ipaalam sa atin yan. Katulad ng architect, kung gusto niyang tayo ang gusali, ipaalam yung kalooban niya. Amen. Tayo, ang gagawin lang natin, manghinlaan tayong makita ito, sumunod dito, nang sa ganon, makipagtulungan tayo na ang kanyang kaharian, ang kalooban ay maisabawa dito sa lupa. Na maisasabawa ito sa kalooban. Amen.